isang tahimik at masiglang lugar, dito nagsisimula ang araw ng pagkatuto. Ang Alejandrino Family Learning Center at St. Thomas Montessori de San Mariano School, mga paaralang nagsisilbing tahanan ng kaalaman, paghubog at pag-asa. In every classroom, there is a story waiting to be told. A story written not with ink, but with patience, hope, and a steady rhythm of learning. For a child can dream, they must learn to read the word that shape those dreams, and write the thoughts that turn them into reality. So, ilang taon na po kayong nagtuturo dito sa school? So, I just graduated. Kaya nung ano lang ako nag-start nagturo, nung June. So, wala pang 1 year. Yes. Kayo naman po? Same with Ma'am Dayan po. First, mag-iisang taon pa lang kami dito sa school. So, from your experience po, dun po sa time na yon na pagtuturo nyo dito, ano po yung mga strategy nyo, teaching strategy nyo, kung paano nyo po i-approach yung mga bata or mga students nyo po? For me, mas gusto ng mga bata kapag ang isang teacher in-integrate mo ang gamification. Kaya yun yung madalas kong ginagawa. So, dun po sa na-experience niyo po, meron na po ba kayong nakuha na bata na hindi madaling makakope up ng mga lesson? Mostly or most of the time madami kasi iba't iba yung mga estudyante dito, especially sa elementary. So as a teacher, dapat meron kang iba't ibang backup na idea kung paano mo masusustain yung needs nila as a learner. Iba-iba kasi yung mga estudyante, very diverse, kaya iba-iba din yung need nila. Kailangan nila ng scaffolding, yung mga support, tapos kailangan din nilang support din sa peer nila kasi hindi lang sila natututo sa teacher, natututo rin sila sa mga classmates nila. So, ano po yung mga examples, sir, na ginagawa niyo pong approach or strategy? Strategy, ang school mismo ang nagpapatupad, kaming mga teacher ang gumagawa. Every Friday meron kami tinatawag na reading month na kung saan yung mga mahihina, classify namin yung mga mahihina. Kaya yung mahihina or nahihirapang magbasa, yung mga slow readers, parang ganun. Kaya every Friday gumagawa kami or nagkakaroon kami ng intervention, pinapabasa namin sila isa-isa para makakope sila, para makasabay sila sa mga magagaling magbasa. So, yan na pag-usapan na po natin yung patungkol po dun sa pagkatuto sa pagbabasa. Paano naman po yung strategy na ginagawa para po matuto silang magsulat? Ang ginagawa ko kasi araw-araw, hindi ako nagdi-discuss. May mga time or may mga araw na nagpapasulat ako sa mga bata. Kasi especially sa akin, grade 4 ang hinahawakan ko. Mag-grade 5 na sila next school year. Ilan sa kanila hindi pa marunong magsulat. Meron yung ang lalaki pa rin ng letters. Meron yung mga hindi nila alam kung ano yung ika-capital, kung tao ba, lugar or ganyan-ganyan. Kaya ang ginagawa ko sa kanila, nagpapasulat ako sa kanila yung mismong lesson nila sa book para ma-enhance yung literacy skill nila sa pagsusulat, para matuto rin sila sa spelling, sa pagsusulat, at kung paano yung tamang pagsusulat since grade 4 na sila. Yes, sir. Kayo naman po, ma'am, ano naman po yung ginagawa niyo pong strategy, katulad po nung kanina, yung sa pagbabasa, dito naman po yung sa pagsusulat po? Ako naman, after discussion, katulad nga ngayon, ang topic namin is about journalistic text. Pagkatapos na may discuss po si news writing, papagawaan ko sila ng sariling lead, headline, or the whole article. With that strategy po, nag-i-improve naman po or nagkakaroon po ng development sa part po ng mga students? Yes, I believe naman kasi when may reading programs or kapag sa mismong klase, kapag pinapabasa ko yung student na hindi nag-exam sa reading, nakapabasa naman siya. So, na-mention po kanina ni Sir kung na kailangan
kailangan po ng mga students ng peer support. So, as a teacher po, ano naman po yung ginagawa niyo pong suporta para po sa mga students para po mapadali silang matutong magbasa? Siyempre, hindi naman lahat ng mga estudyante perfect. Mayroong mga magagaling, meron yung mga slow. As a teacher, you need to facilitate. Ang mostly na ginagawa ko is, nasa gitna ako nila at tinitingnan ko kung ano yung mga errors nila at yun ang pupunan ng isang teacher. Sir, pwede po kayo magbigay ng example about dun sa sinabi niyo? Okay. Ilan sa mga halimbawa na ginagawa namin para i-correct yung mga errors ng mga bata is sa spelling nila, sa pronunciation nila, at kung paano dapat nila nabibigkas. Meron kasing mga bata minsan na hindi talaga nila alam yung word at hindi rin nila alam mag-form ng salita or basahin yun based sa kung ano ang nakasulat. Minsan hinuhulaan nila. Kaya as a teacher, yun ang dapat naming kunan. Ituro namin sa kanila kung paano bigkasin, paano yung pronunciation. Magkaiba kasi minsan, especially pag Tagalog at saka English. Minsan yung English na gagawa nilang Tagalog. Kayo naman po, ma'am, ano po yung mga strategy or approach na ginagawa niyo sa mga students niyo katulad po ni Sir? Sa akin, sabi nga ni Sir, meron tayong diverse learners, kaya kailangan din talagang gumamit ng differentiated activities. Hindi lang basta mag-focus sa isang gawain lang or pang-individual strategy lang na as a whole sila as a class. Kailangan talagang gamitan siya ng differentiated activities. Yes po. Sa isang silid-aralan, may mga ngiti at tanong, may pagtutulungan at tawanan. Sa bawat pangungusap na kanilang binubuo, nakikita ang kanilang pagsisikap, ang pagnanais na maipahayag ang kanilang iniisip at damdamin. Habang nagtatagpo ang kanilang mga idea sa bawat grupo, may gabay na tahimik na nagmamasid at nag-aakal. Hindi ito lamang simpleng pagtuturo. Ito ay sandali ng pagmamaglas, ng pagtutulungan at unti-unting paghubog ng tiwala sa sarili. So sir, ilang buwan or taon na po kayong nagtuturo dito sa school? I've been teaching here sa STMS since June, so mga 7 months na. 7 months. So with that experience po or yung 7 months na pagtuturo niyo po dito, paano niyo po sinisimulan yung proseso ng pagtuturo sa pagbabasa at pagsusulat sa mga estudyante? So una, kapag dating sa pagsusulat, first is yung basic tayo, di ba? So may pangalan mo. Kung masundan mo yung pangalan mo, and then reading tayo. And then magpropose ako ng mga pictures and then mga story. So that papabasa ko sila one by one. So ang tawag is parang una is yung peer-to-peer strategy. Yung kapwa ng estudyante, yung tuturo sa nila. And then kung may pagbabago, kung wala pa din, ito-try ko sa ako. Yung dalawa naman kami tutoring naman. Yung dalawa kami. So may mga words pa rin na hindi sila familiar as based dun sa mga grades na tinuturo ko. Sabihin natin sa grade 7. So meron pa rin talagang hirap pa rin sila magbasa. Pero we're trying our best para mamold pa sila para the next school year is kaya na makipagsabayan sa mga ibang school. So yung process na po yan sir, ay sa elementary niyo po ini-integrate. No, magkakaiba yung yung strategies ko. Kasi for me, mas kaya ng elementary na hindi mo na sila kailangan bigyan ng ganito, ganyan, na mga gagawin. So parang ikaw as teacher is a facilitator, marami as a facilitator. Pero when it comes sa mga high school, di naman natin inaasahan yung may mga estudyante tayong hindi makapagsabay sa flow natin. Meron yung pagtuturo tayo kahit nasa natin mo na yung directions, meron pa rin yung uulit. So parang may adjustment na. Yes, meron pa rin talaga. So, meron yung tayo na nahihirapan ako as teacher na hindi ko alam yung approach na gagawin ko. Pero at the end of the time is, namimit ko naman yung halfway, yung need ng bata at yung paano ko siya i-deliver. Nakikater ka. Nakikater. So since na-mention nyo na sir na may mga bata talagang or students na mahirap maka-cope up ng mga
mga topics or ng mga knowledge about dun sa specific na subject na tinuturo nyo. So, anong ginagawa nyong approach sa kanya, sir? So, yung nga sa basic, so first is yung sa, for example, sa elementary, di ba? Kinikater ko yung ginagawa ko, yung vowels, tapos yung mga consonants. Yung mga words, A, E, I, O, U, kung mabigkas ba nila yun na maayos, isang consonant naman. Tapos, kapag kaya naman nila, ginagawa ko yung consonant blend, yung brain, blame, ganun. Mga iba't ibang magkakatunog, pero for example, nakapula naman yung where is activity during sabi natin sa vocabulary, sa pag-pronounce ng mga words, hindi niya kaya. Ngayon, may iba yung activity na sa school, iba rin yung activity na sa bahay. Para meron pa rin yung exercise na sinasabi. Exercise sa English. Kasi iba pa rin kasi sa Filipino subjects. Ganun. So kapag kaya niya, edi dagdag pa rin yung gagawin niya sa bahay. Tapos kapag meron na namang nag-excel na naman siya, dagdag na naman hanggang sa magdagdag sa pahirap. Ayun. So first off, ilang taon na po kayo nag-iho? This is my first job in teaching, and that's why I'm still here, acquiring new knowledge in this institution. Okay, sir. For me, I started to work here at SDMS way back, I think, the month of March to April, and then this is 2 years. So most probably it's almost a year I'm teaching dito sa institution. Okay po. So based on your working experiences po dito sa FTL, how are the kids so far? Based on my experiences, since I already did my internship at Santiago City National High School, there's a big difference when it comes to attitudes and behavior. Generally or literally speaking, when we say about public and private, mas may intensive care when it comes to private institution. And yung pacing ng pag-aaral, some of them kailangan ng talagang individual phase ng pag-aaral, not comparing to public rather na hindi ko naman yun na-generalize at some point kasi sa public, hindi siya nabibigyan ng focus when it comes to individual learning or self-phased. Thank you, sir, ma'am. We're the same actually, but first, my observation here, especially that I'm teaching in public before, and the nature of the students is totally different. So that's why you have to gain a lot of effort for them, especially for the different environment that they have. That's why you have to create a different modes of teaching for them. Okay, so since you mentioned the nature of your teaching environment, how about your teaching strategies? How are you able to deliver those teaching strategies towards your students? Basically, my foundation of my teaching strategy, nag-start to noong nag-field study ako for elementary students. So all my knowledge doon, hindi ko siya tinitignan na as idealistic approach when it comes to teaching strategy, because when we do idealistic approach, it is somewhat not tangible. No? So, ang ginagawa ko, I meet them kung nasaan sila. For example, yung interest nila, I adapt to them, and right after adapting to them, dun ko na pinapasok, unti-unti, step by step yung mga learnings. Because some students, or most of our students, they differ individually when it comes to background, experiences, and also learning strategies. So basically, you need to extend efforts. Kilalanin mo sila individually. What are their upbringing as a person, because that will affect their learning also. Yung family nila, environment nila. So matrabaho siya kasi dinadiagnose ko sila individually. Pero at some cases, minomodify ko sila kung nasaan silang part. Then dun ko na pinapasok yung mga key concept, yung mga learning and knowledge. Yes, that is important also. But for me, as a part of the Gen Z, we have always to integrate now the technology, because the different nature of children today is totally different from the past.
right? So we have to create a space for them by the integration of the different multi So medium since you've of mentioned the education. different teaching strategies that you deliver towards your children while you're teaching, paano naman po yung process ng pagbabasa, processes ng pagsusulat, given na diverse po yung mga estudyante natin ngayon, lalo at Gen Z nga po, which you mentioned earlier. I think hindi ko masyadong natutunan yan. Though meron naman, no, may mga acquired skill ako with regards to that kasi I'm a P major by nature. So basically, I focus on skill enhancement and more on performance. But to answer your question, I'm reading different research and studies with regards to the different approaches that is applicable and timely sa generation na to. Before sa amin, we use different senses such as visuals, hearing, para mas ma-enhance yung reading and writing. Ngayon, binabalik ko yon kasi they are more on focus na sa screen. Sabi nga natin kanina, given na Gen Z sila, and there are recent studies na because of that screen time na lalasan yung time span for their learning. So basically, there are new studies and researches that provides a concrete evidence na it is better na magsulat sila, take down notes, because taking down notes, it involves different senses also, hearing and visual. And basically by that, nare-retain din yung mga sinusulat nila, na-absorb nila yon, nare-rephrase nila yun with their own thoughts, and basically doon din nag-start yung learning. And also, isa sa pinaka sinasuggest ko sa kanila na gawin is to browse ng mga podcasts, especially in facing your stage fright. And also reading and viewing Western or in any English materials that will enhance their capability when it comes to reading and critical thinking. For me as a language teacher, it is very important for me to know the level of the language. Right? So first we have to start with the phonetic. Phonetic is the foundation of every student to learn the sound. It is very important for them to understand the sound, the morphology, the phonology itself. Those are kinds of a level of language that we need to acquire. Because in language, we're not just only to use this word, but we need to expose ourselves and to acquire, because the language acquisition is very important. So I think we have to create a basic foundation for them, especially in the pronunciation. Yeah, that is one of the important. And that's it. Okay, for our last question po. Sa mga nabanggit niyo po ng mga strategies and everything in between, is there ever any progress na nakikita niyo sa mga estudyante niyo, given na, yun nga po, magkakaiba sila ng learning skills, merong marunong magbasa, merong hindi masyado, merong kayang i-present yung sarili niya sa harap, meron namang hindi. So is there ever any progress once na naituro niyo na yung dapat ninyong ituro sa kanila? I think by the end of the day, after our discussion, there also an assessment. So that assessment tool will definitely reveal or say whether there is an improvement or not. Ngayon naman, dun sa mga assessment na ginagawa ko personally as a teacher, nakikita ko naman yung progress na. Though kahit konti lang yun, still it's a progress, then we count that as a progress. Pero yun pa rin, bukod dun sa learning strategies na binibigay namin, it's up to them then to help themselves. Kaya sinasabi namin, andito kami to guide you, pero andito din kayo to help yourself. Basically, there are improvements naman because of, given talaga yun, by the end of the discussion, there is an assessment. Yes, there is a strength and weaknesses among students, and we cannot deny that. It's inevitable, no? Na they experience hardship in their academics, but yeah, it is important for them that a teacher design a progressive tracker, an assessment tool, in order for them to track their progress. At sa bawat sandali ng pagtuturo,
May pagkakataon ang bawat isa na bumigkas ng salita, magbahagi ng kwento, at may pakita ang kailang natutunan. Sa bawat sagot at pagbasa, naroon ang saya, ang kaba, at ang pagmamalasakit, hindi lamang sa kanilang gawa, kundi sa kanilang pag-unlad bilang mag-aaral. Dito, nabubuo ang kumpiyansa at nararamdaman ng bawat mag-aaral ang kanilang sariling pag-unlad. Ang bawat sagot ay hindi lamang paliwanag ng natutunan, kundi pagpapakita ng kanilang tapang at tiwala sa sarili. Sa katahimikan ng silid-aralan, may mga gurong araw-araw na nagsasakripisyo ng higit pa sa oras at lakas. Hindi lamang sila tagapagturo ng aralin, kundi tagahubog ng pagkatao. Sa bawat salitang binibigkas, may binhing inihahasik, binhi ng kaalaman, pag-asa at pangarap. Ang pagtuturo ay hindi simpleng propesyon. Ito ay isang bokasyon, isang panata na gabayan ang mga kabataang minsan ay naliligaw, nagdududa o nawawalan ng tiwala sa sarili. Nakikita ng guro ang potensyal na hindi pa kayang makita ng estudyante. Sa gitna ng mga pagkakamali at kabiguan, patuloy silang naniniwala dahil alam nilang ang bawat mag-aaral ay may kakayahang magbago at umunlad. Hinuhubog ng mga guro ang isip sa pamamagitan ng kaalaman. Ngunit higit nilang hinuhubog ang puso sa pamamagitan ng malasakit. Tinuturuan nila ang mga estudyante hindi lamang kung paano sumagot ng pagsusulit, kundi kung paano tumayo sa sariling paa, lumaban ng patas, at magmahal ng kapwa. Sa kanilang halimbawa, natutuhan ng mga mag-aaral ang kahulugan ng disiplina, respeto, at integridad. May mga aral na hindi kailanman masusukat ng grado. Ang mga ito ay naiiwan sa katahimikan ng mga sandaling may umunawa, may bumabay, at may naniwala. Sa bawat estudyanteng natutong mangarap muli, may gurong hindi sumuko. Sa pagtatapos ng aming paglalakbay sa silid-aralan, napatunayan na ang pagbasa at pagsulat ay hindi lamang kasanayang itinuturo. Ito ang mga kasanayang pinauunlad sa pamamagitan ng paggabay, pagmamalasakit at pagtsatsaga. Ang mga salitang nagpipigkas na isusulat sa loob ng silid-aralan ay mga simple lamang, ngunit ang epekto nito ay pangmatagal. Dito nagsisimula ang kumpiyansa, pag-unawa at kakayahang magpahayag, mga kasanayang dadalhin ng mga mag-aaral lampas sa paaralan. Sa bawat guro na handang lumapit, umunawa at lumabang, at sa bawat mag-aaral na patuloy na sinusubok at natututo, nabubuo ang isang kapagilang nagbubukas ng isipan at tinig ng kabataan. Ang mga munting tagumpay sa loob ng mga silid-aralan ay nagiging matibay na pundasyon para sa kanilang kinabukasan. Sa bawat paggabay, sa bawat tanong at sagot, at sa bawat pagsubok na nararanasan ng mga mag-aaral kung paano magsulat, magbasa at magsalita, unti-unting nauhubog hindi lamang ang talino, kundi pati ang pagkatao. Sa likod ng bawat letra at pangungusap, Naroon ang kwento ng pagkatuto, isang kwento sa loob ng paggabay, Pagsisikap at pag-asa. isang kwento sa likod ng mga salita.